Okay, good day to you all, listeners. Again, this is Johnny B. Johnny B in the house, and we're back for another topic today. And of course, this is all for financial journeys and money management. Again, just a disclaimer, I'm not actually a financial advisor or any expert of some sort. Just want to share to you my experiences when handling some finances or money management. And alike. Okay. In today's topic, we will be tackling about saving for the rainy days. Okay, so napakaganda ng topic na to dahil lalong-lalo na ngayon, summer, alam naman natin, if we could, let's say, an example sa mga langgam, this would be the best time na sila'y nag-iipon, di ba? Wala tayong masyado nakikitang mga langgam roaming around if it's literally rainy season, 'di ba? They do their parang harvest, if I may say like that, during mga summer season, walang ulan. So, pwede rin natin tong gamitin into some sort of metaphorical situation like us saving for the rainy days. Ibig sabihin nito, if you're abundant of your resources, matuto tayong magsubi, okay? Dahil we'll never know kung kailan yung magkakaroon tayo ng mga pangangailangan or emergencies. Napaka-importante nito, lalong-lalo na sa panahon ngayon na syempre alam naman natin ang economy sa ating bansa napakahirap na. Nagtataasan ng mga presyo ng mga bilihin and ang sweldo ng regular employee not much na tumataas. Well, so parang ano lang, steady lang, I may say. Marami pa rin ng mga kumbaga naghihikahos. That's the reason why some employees are having some dual jobs or triple jobs just to make ends meet, di ba? So in this topic, pag-uusapan natin ngayon some of the ways that you could actually save money. Of course, again, kagaya ko, I'm an employee. I'm actually practicing yung magsubi ng pera. Not say na talagang perfectly nagagawa ko to dahil in the past, nagkaroon din ako ng mga mistakes. When I got my salary, gastos dito, gastos doon. And sometimes kung ano nalay matira, yun nalay sinisave ko. Sometimes wala pa. Diba? And for me, right now, unang-una, step 1, dapat you should save first before splurging, or no, not the term splurging, before you spend some of your money on other things. Kailangan magtabi ka na muna, okay? So dun mo na ngayon magigauge kung mapapagkasya mo pa siya sa next na sahod, okay? So yun yung maganda ron. And then second, if you could also open a bank account, much better. Kasi dito, masisecure ang pera mo at masasabi natin, kumbaga yung term nila na save and forget. Kumbaga pag nag-save ka, in a few days or in a month, makakalimutan mo na yung pera na yon. Kasi naka-secure lang sa bangko eh. Okay? And then, third, while saving your money, why not go to a different source of income para makadagdag dun sa talagang bread and butter mo. In that way, kung kumita man yung side hustle mo, kung second job mo ba yan o kung pang third, meron ka pang dagdag na may ipon. Okay? And then fourth is, if you have saved enough money, you can also open an insurance account. I mean, ito medyo malaki-laki na to. Tsaka dito mas matututo ka lalong mag-save. At itong pera na to, hindi mo basta-basta mawi-withdraw. Kasi ito yung magiging long-term plan mo eh. You could harvest your money in the long run. Ang pinaka-least na rito ata is 10 years. Dun sa 10 years na yon, 5 or 10 years, makikita mo na yung bunga ng pagsisave mo. Then you could be able to withdraw that
Kung let's say for example may pangangailangan, emergency or whatnot, at least meron kang naitabi. Mas malaki pa, 'di ba? And then ano pa ba mga savings na pwede? Siguro on a simple term, yung mga barya-barya na nakukuha mo sa mga sukli-sukli, pwede siguro 'yon. Kumbaga parang halimbawa yung mga naipon mo sa bulsa mo, yung mga nabili mo, 'di ba? Pwede mo na maitabi sa mga alkansya 'yon. Pwede rin yan kasi lalong-lalo na kung meron kang biglaang paggagamitan, nagutom ka o gusto mo magmerienda, at least meron kang makukuha. Medyo baduy lang sa iba pero it works. Ako kasi ganun eh. Nagsisave ako sa alkansya. Yung mga sukli sa pamasahe, sa mga sukli na nabili kong pagkain, yung mga natira doon, tinatabi ko pa yon, diba? Nakakaipon din ako ng ganun. Kala nyo. Ayun, so napakagandang mag-save, lalong-lalo na in these crucial times, kasi alam naman natin, kagaya ng sinabi ko, napakahirap na ng economy ngayon. Hindi ba katulad sa ibang bansa, kahit medyo naghihirap na, they're still above the poverty line, I may say. Di katulad sa Pilipinas, nakakaawa lang talaga. So, kailangan din tayong, syempre, magsipag. Hindi na kailangan yung tatamad-tamad pa. Yung parang you wait for the perfect timing kung kailan ka magtatrabaho or kailan mo gustong gawin yung side hustle mo. No. There are a lot of things that you could do. Kagaya nga nung lagi kong ina-example, since mahilig naman tayo sa social media, pwedeng pagkakitaan to, mga kabi. Okay? Etong social media na to, kaysa magpo-post-post ka ng mga rant mo o kung ano mang kadramahan dyan, why not turn it into something na makakapag-raise ng revenue, di ba? Pwede yan. YouTube na nga lang eh. Meron silang tinatawag na YouTube Partnership Program. And I'm part of it. Dahil yung very first channel ko, palagi ko in-advertise yan, Road Crew Travels. It came a long way. Mahirap din kasi matagal din ako naghintay. Almost 2 years. 1.5 year to be exact bago ko na-monetize sa channel ko na yon. It may be hard. Sometimes kailangan makipag-collab ka rin sa ibang mga YouTuber, advertise your channel with them, at constantly mag-upload ng mga videos, and then until such time na mare-recognize ka na, and of course si YouTube na rin mismo nagre-recommend ng channel sa inyo. At kung meron man magka-interest, papanoorin yan. Basta gandahan nyo lang ang content nyo. Huwag yung parang bara-bara, diba? Parang business lang din yan eh. Ikaw ba? Pag magpuput up ka, let's say for example, ng sandwich business, syempre kailangan sarapan mo yung pagpe-prepare mo, diba? Kung hindi magugustuhan ng customer yan. Ganon din sa social media. Huwag tayo mag-upload ng mga content na wala namang kakwenta-kwenta. Diba yung corny, yung mapansin lang, pero wala naman talagang substance. Diba? Walang sustansya. Talo tayo doon, mga kabi. Diba? Ganon din yung ina-example ko sa mga businesses eh. Diba? Pag may produkto ka, kailangan gandahan mo. At talaga mapapakinabangan dapat ng nakakarami, di ba? At yon, speaking of business nga, syempre, side hustle na rin yan. Wag nyong bibitawan yung pinaka bread and butter nyo. Kung meron na kayong, kumbaga, pinagkukuhanan ng source of income, let's say for example, empleyado ka kagaya ko, lalo na kung medyo okay naman din yung sahod mo, wag mo muna bibitawan yon. Kumbaga yung side hustle mo is, sige, tuloy mo lang din yan. Lalo na kung nakakapag-generate na rin ng income paunti-unti. Ayan, ano lang yan, kumbaga, kaya nga side hustle sa tabi lang, pero kakailanganin mo rin yan in the long run. Now, if you feel na parang mas tumutubo na ng malaki yung business mo, well, it's up to you kung gusto mong bitawan na yung pinaka source of income mo, like yung paghahanap buhay or pangingempleyo. Pwede ka mag-focus na lang sa business mo, lalong-lalo na kung mas lumalaki na to, nakaka-gain na ng traction sa mga customers mo, okay na okay yan. Kasi
ano yan kumbaga mas makakapag-focus ka, hindi ka na malilito or hindi nakakain yung ibang oras mo sa iba pang mga bagay. At least you could focus on your business. Pero if nagpapasimula ka pa lang sa side hustle mo, sa business mo, ganun lang, sige, it's okay. It's up to you. Time management lang kung alin doon yung uunahin mo. Kung trabaho mo lang muna. And then side hustle mo, saka na lang yon sa mga libre mong oras. So, di ba? Para kumbaga maging productive tayo. Hindi tayo magiging idle. Well, of course, syempre, give yourself also some rest na wag mo naman masyadong pagurin yung sarili mo, di ba? Yun nga, time management pa rin. And of course, excuse me po, ayun, marami pang mga iba't ibang bagay na you could sort out to things para makapag-save ka ng money. At least I'm giving you an idea, which is also what I've been doing. So, para kumbaga, kung halimbawa magustuhan nyo yung ganong klase ng proseso ng pagsisave, why not, di ba? At least you could also share this podcast sa mga kakilala nyo para kung halimbawang they're also struggling with their income, at least magkaroon na sila ng idea, di ba? This is the purpose of my podcast. Kumbaga, hindi naman na kailangan na visually mapanood. Kung halimbawa you're doing your chores, you're driving, bumabiyahe kayo, you could just tune in to this podcast. O, diba? Nakikinig lang kayo, okay na yun. At least, nakapakinig na kayo, you're also doing some other things, so, diba? Na productive. O, diba? Win-win situation. It's not necessarily naman na kagaya nung halimbawa sa mga video talaga sa YouTube, tutok kang manood eh. Ito, ang purpose ko dito talaga is, kumbaga audio lang. Mapakinggan nyo lang sinasabi ko. At the same time, gumagawa ka pa rin ng mga ibang bagay na ginagawa mo. Like working sa office maybe, or halimbawa naglilinis sa bahay, bumabiyahe. Napapakinggan nyo rin ako. Yun. And nga pala, nakalimutan kong banggitin na rin sa mga nakaraang podcast ko, podcast vlog /vlog kung bakit Johnny B. Johnny B, it's because B, parang bubuyog, di ba? Just like an ant, bees are also insects na masipag, di ba? Nagsisave of their honeycomb for the rainy days, 'di ba? Kung makikita niyo yung structure ng honeybee, 'di ba? Kumbaga meron silang mga naiipon na mga honey na pwede rin nilang magamit. Actually, inside the honeycomb, or yung kumbaga parang pinakapulot-pukyutan nila, andun nakalagay yung mga babies nila eh, 'di ba? Kumbaga, iniipon din nila yung mga honey na yon, pinapakain nila yung kanilang mga anak. Yung mga, ano bang tawag doon sa anak ng mga bubuyog? Mga ganun, basta ganun. So, yun yung naging konsepto ko. Diba? Kumbaga, just like an ant, bee is also very industrious insects. Diba? Kaya Johnny B. And Johnny, it's because my name is John, so nilagyan ko lang ng NY sa dulo. Johnny. Diba? Parang Johnny B. Hindi siya katulad na iba naman yung Jollibee. Iba naman spelling nun. But it's also pertains to bees. Diba? Pero yun naman kasi is fast food chain. Ito naman kasi is social media itong akin. Okay. Ayan. So I hope sana nakatulong sa inyo itong maiksing podcast ko na to. Again, please do subscribe and share nyo na rin tong podcast na to sa mga kaibigan ninyo, and I hope it would help them as well. Diba? If they're struggling with money matters, diba? At least I can have or share them an idea on how to save money and how to use it wisely. Diba? So, siguro hanggang dito na lang muna mga kabi. And till next time, God willing, magkakaroon ulit tayo ng another topic. And this is again Johnny B. And hope to see you soon, God willing. God bless and peace.